Alang ginawa ko, di lumabas na lumabas. Meron pa naman nag-aabang sa kanto. Naku, delikado to. Sandali Hoy, Nixon! Nixon! Ikaw mag-ingat-ingat ka sa paglabas-labas dahil may nag-aabang sa kanto at bigla na lang bubugbog. Yan ba yung katulad nung kay Mang Frank? Yun na nga! Bakit ako mabubugbog? May atraso ba ako? Mahirap na. Hindi natin Wait masabi. lang! Bakit? Anong meron kay Mang Franklin? Ito nga kasi ngayon, inakusahan si Mang Franklin na nanakal ng bata. Anak yung kinakasama niya ngayon, sumugod at gumante para doon sa bata. Sino kasi nananakal? Kita nyo, kaya nabugbog kasi nga nanakal ng bata. Hoy, teka, pero hindi gawain ng normal na tao ang pag-abang at biglang mangbugbog. Dapat yan, alam niyo kung anong ginagawa yan. Dinadaan dapat yan sa barangay. Hindi, ayun na nga. Eto na nga. Nung una kasi wala namang ebidensya, kaya ang alam ko na una pang magpa-blotter si Mang Franklin. Ay, ayun! Nako! Kaya pala nagpa-medico legal yung anak ni Bien. Ibig sabihin, tatapatan nila yung blotter ni Franklin. Yun na nga. At doon nga napatunayan kasi napanood yung CCTV footage nila, Bien. Ayun. Nakita nga na si Mang Franklin nanakal doon sa bata. Dito talaga. Alam niyo ba? Nagkaroon ng parto yung pag-aabang. Yung pinsan at kapatid ni Joshua, siya naman yung nagbugbog kay Anong pangalan nga? Mang Franklin. Yun na, si Mang Franklin. Ay, hindi na kasama yun. Hala, wait lang. Binugbog. Kawawa naman pala si Mang Franklin. Ano bang masasabi ni Franklin dito? Tito Boy, andyan naman si Mang Franklin. Nako, nandito na. At mas maganda na si Mang Franklin po ang magkwento sa atin kung ano talaga ang nangyari. Narito po siya sa Kainta in Action para humingi po ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Narito po, Mang Franklin. Franklin, Ate Pia, Kuya Alan. Kuya Alan, Ate Pia, Franklin. Magandang hapon po, Kuya Alan, Ate Pia. Gusto ko lang pong humingi ng payo. Kasi po ako po yung nabugbog 2 beses po. At hindi ko na po alam kung may mangyayari pang susunod. Kaya naparito po ako para humingi ng payo sa inyo. Franklin, ikwento mo kay Ate Pia at Kuya Alan. Paano ba nag-umpisa ito? Hindi naman pwedeng bugbugin ka na lamang ng walang dahilan. Yung sinasabi ng ating mga kapitbahay na sinakal mo ang bata. Wala pong pangyayaring sinakal yung bata. December po noon, pagkatapos kong kumain, past 8 na, hinanap ko yung kapatid ko. Nakita ko po yung bayaw ko tsaka yung kapatid ko doon sa may kanto ng aming barangay, which is nandoon mismo yung CCTV. 1 meter... Pagkabarangay kayo nila, Vien. Opo. Okay. 1 meter from us, nagkikwentuhan kami. May mga bata doon na naglalaro. Bigla pong may dumating na isang bata, may hawak-hawak pong stick na mayroong dumi ng, hindi ko alam kung sa tao o sa hayop. Tapos, dinudukdok niya sa mga mukha ng bata. Nabigla po ako. Sinaway ko po siya. Hinawakan ko yung kamay niya, tapos yung isang kamay ko nandoon sa likuran niya. Sabi ko sa kanya, itapon mo yung dumi. Yun po ang aking pagkakamali. Natakot po yung bata dahil sinabi ko na ipapabarangay ko siya. Ipapahuli ko siya sa barangay Tanod. Tapos po, nagpumiglas po siya, napaikot po kami hanggang sa napaupo. Ayaw pong maniwala ng nanay niya na wala namang nangyari. Kundi umiyak lang ng umiyak yung bata dahil sa takot. Kinumagahan, inabangan na ako ng tatay. Ang sabi ko sa tatay, Joshua, anak mo pala yun, hindi ko alam. Pero hindi siya nakinig. Ang ginawa niya, sinugod niya ako, sinuntok niya ako sa bibig. Pagkasuntok niya sa akin sa bibig, maraming umaawat sa amin. Hindi pa sila tumigil. Kinumagahan, inabangan ako ng kapatid niya at saka nung pinsan. Binugbog nila at pinagtulungan. Ayokong ma-involve sa mga ganito dahil hindi po ako palalabas ng bahay. Ako po ay ex-OFW. Nung pandemic, hindi na po ako nakabalik. Pero most of the time in my life, lagi lang ako nasa labas ng bansa para sa mga mahal ko sa buhay. Ngayon, nagkamali ako. Pero yung sinasabi nilang pananakal, kung ano yung CCTV, seconds lang yun. Wala na pong ibang nangyari doon. Nandoon po yung kapatid ko, yung bayaw ko. Sila po ang makakapagpatunay na hindi ko sinaktan yung bata. Ngayon, gusto nila akong kasuhan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kuya Alan, bago ka mag-umpisa, pakita mo nga sa amin, paanong ginawa mo sa bata? Halimbawa ako yung bata, Franklin. May stick akong hawak. Hoy, itapo mo yung dumi.
Tapos, pumiglas po siya. Malakas ang hawak mo? Hindi po, bata yun eh. Okay, Tapos, maliit. ngayon, 7 years old. umikot po siya ng ganyan dahil Okay. nagpipiglas po siya. Tapos, pag ganyan niya dyan, nagpatiupo po siya. Napaganyan din po ako. Wala na po nangyari. Ganun lang po yun eh. Okay. I just wanted to Ngayon very po, clear about it. Ngayon po, ang gusto nilang ipalabas, sinakal ko daw yung bata. Anong nakita sa CCTV? Nakahawak ko sa isang kamay, yung isa nasa likod niya. Tapos umikot na po kami, nagpatiupo siya. Nag-iiyak na po. We can talk about the facts. Gusto mo lang protektahan yung ibang bata. Gusto mo lang disiplinahin. But I have to tell you, we have to be very careful when we try to discipline mga bata na hindi nating anak. So walang mawawala naman na sabihin mo, boy, o kung ano man pangalan niya, huwag ganon, madumi yan, ibaba mo. So the problem is, Franklin, pag pinanood mo yung CCTV ha, pag hindi kita kinausap, pinanood ko lang ha, kung ako ang piskal ha, kakasuhan kita ng child abuse. Kasi pagpasok mo nga, hindi naman nakita yung konteksto na may dumi o whatever, parang may ginanon siya, hinawakan dito. Ang problema, Franklin, malaki kamay mo eh. So pag hinawakan mo yung bata dito, parang ang sakal. Kung hindi mo in-explain na umikot siya, ang interpretasyon kung nanonood, ginanon mo siya. So the first lesson that I want to transmit is that you can have good intention, you cannot put your hands on another person's child. That doesn't mean na kung meron kang maling ginawa, that doesn't mean na yung magulang, kamag-anak, kuya, so halimbawa may nagsumbong sa pulis, tinawag, pati yung pulis hindi ka pwedeng gulpihin. The law protects you from physical harm. So they can charge you kung may physical injuries yon or kung may child abuse, pero hindi ka pwedeng saktan. And in this case, 2 beses na nangyari. So ang question mo is, what can you do? I just want to give you this advice. Remember, it's not what you say, it's what you hear. Kasi pag inumpisahan mo ng, hindi ko sinaktan, ang naririnig kagad ng magulang, hindi ka sorry. Pero pag inunahan mo ng, pasensya na kayo ha, I'm sorry na ano siya ganyan. And then, pag nakinig na, saka mo sabihin, by the way po ha, kung titignan sa CCTV, parang hindi ko po ginawa yon. Inano ko po, ayan po sila, tanungin niyo po sila. It's the way you say it eh. Because in the end, Kuya Boy, sa akin ha, 2 lang mangyayari dito. Kasuhan ka nila, but pwede mo rin sila makakasuhan. So, isang pwedeng mangyari, pareho kayong makukulong. O pareho kayong masisitensyan, pareho kayong mapaparol. The other thing is, someone you both respect, whether it's the barangay captain or someone matanda sa inyo, can sit you down, explain everything, kasi alam nyo kaya yung sinasabing forgive and forget. Kasi minsan pag forgive lang and you don't forget, pag uminit ulo, tuloy na naman. Ang problema lang minsan, that's why we say forgive but don't forget, para wag maulit. Of course, we're willing to help, whether to talk to your barangay captain, to assign one of the lawyers, but yun nga, both sides, Kuya Boy, have to admit na may mali sila. So I was hoping this would be a case-to-face. Kasi kung nandyan yung kabila, I will tell them then. Ako man sa inyo, sobrang galit ko. Hindi ko rin alam kung mapipigilan ko sarili kasi anak yun eh. But again, the law is there to protect you. Mali ka, nakulong ka, mali siya, nakulong. Paano yung anak? Apektado na yung anak dahil natakot siya, nakulong pa yung tatay o yung uncle o yung kuya niya. I'm sorry this happened, Franklin, pero may mga consequences. And that's what I think we can offer, is to try to put you together, try to have some civility, but also explain to them. Either magkaayos to or kulong kayo pare-pareho. Tandaan natin, ngayon, common na po yung may CCTV. So, mas madali rin para sa judge na makapag-decide pagka sinabmit yan and admissible in evidence yung CCTV na yan. So, katulad ng sinabi ni Alan, kung yung angulo na nakuha ng CCTV, ganitong angulo lang, pwedeng hindi kompleto yung makikita ng judge. Dadagdagan ngayon yan ng mga testimonies ng mga witness, yung mga nandun. Tinignan ko din kasi yung CCTV, talagang masasabi ko din na parang unnecessary use of force ang ginamit mo sa bata. Kunyari lang ang hawak ng bata, baril. Example, baril yung hawak ng bata o kutsilyo. Ayun, posible yun na kaladkarin mo yung bata. Bagamat sabihin mong maganda ang intensyon mo na hindi mapahiran ng masama yun may germs yun.
pero hindi reasonable ang iyong aksyon. Actually, baka din sabihin ng korte, kunyari tatay yun, yung video na nakita kong gano'n, sasabihin din na excessive yun kasi hindi naman pagdidisiplina yun Parang na-attack din yung bata We all want peace. The law protects our right to peace. Even though gusto natin makagawa ng tama, it's not our right na disiplinahin ang anak ng iba. Nasa Bible kasi yung leave room for vengeance na si God. So kung may mali, di ba, sa palengke, nakita mo may nagnanakaw, trabaho mo naman sabihin na, ate, ninanakawan ka. Trabaho mo rin sabihin, huwag ka magnakaw. Pero hindi mo trabaho ipanish siya, nabugbugin siya. Kaya nga, leave vengeance to the Lord. Di ba? So, in the same manner na yung bata dapat na pagsabihan, yung pagkahawak, medyo may punishment na yun na which wasn't up to you. Ganun din naman, yung magulang, again, hindi namin ginajudge yung frame of mind kasi nga, nasaktan yung bata. So, siyempre, di ba, magulang ka rin. But ang point, they should have allowed the law and gave God that for vengeance. I'm almost 100% sure amicable ang settlement. Alam mo bakit? Kasi pagka nandyan na, nasa korte na at malapit na magbigay ng sentensya yung judge, maniwala kayo, nagbabago. Minsan lang kasi iniisip nila, hindi mangyayari yun. So, that's why nga, we'll do it right away. And to be fair dun sa mga kino-complain mo, they're in touch with the show naman. Hindi lang pumayag na dito na harapan. So, we'll pakiusap ko sa ating mga lawyers, di ba? We do it soon. Gusto lang namin ma-resolve at gusto namin wag na maulit yung both situations. Okay. Klaro. Maraming salamat, Franklin. Maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you. Bless you, Franklin. Tayo ba, may natutunan tayo dun sa kwento. Kasi dapat, alam mo din yung kung hindi ka magulang, yung paghawak dun sa bata, pagdisiplina, ay responsibilidad ng... Ayun, oo. Kaya ito naman, ang susunod po nating kwento, narito naman si Aling Daisy para humingi din po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia na may kinalaman naman sa hiraman nga ba, may permiso nga ba yung paggamit ng kotse ng kanyang pamangkin. Yan po ang malalaman natin sa isa pang hihingi ng payong kapatid. Dito lamang po sa... Matapos ang programa, sinubukang makipag-coordinate ni Franklin sa company na Joshua at Vien. Ngunit hindi sila humarap upang makausap at makuha ang kanyang panig. Samantala, dala ang mediko-legal, nagpa-blatter na si Franklin laban kay Joshua. At dahil hindi maiiwasan ang pagkikita, humingi siya ng payo kay Barangay Captain Ventura Ferreras Jr. para makaiwas kung magkakaroon muli ng gulo. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668.